Good morning! It's another beautiful day to sell. And today, before ko i-meet yung client ko, nandito lang ako sa parking lot naghihintay. Lately kasi napapansin ko na ang daming, habang nagfi-Facebook, nagsuscroll ako sa mga Facebook groups. Ang dami kong napapansin na nagpapasalo ng mga units nila. So, tinignan ko sa mga comments, sa mga reply kung baka nandun yung dahilan. So madami sa kanila hindi na kayang magbayad after the down payment stage. So hindi naman lahat ganun yung situation, pero karamihan yun yung nagiging problema. So naisip ko, why not make this video to help people? I'm so helpful. So ganito yan guys. Nananawagan po ako sa mga sa mga kapwa ko real estate brokers at sa mga accredited salespersons na it is our responsibility to make our buyers, or to educate our buyers nung process from start to finish. Okay? Hindi tayo benta-benta lang dito guys. Hindi tayo kota-kota. Hindi ganon. Let them know kung ano yung i-expect nila from start to finish of the buying process. Okay? So, ang napapansin ko lang, or ang naisip ko lang na talagang problema dyan sa mga situation na ganyan is madami kasi yung mga kumakagat dun sa low down payment scheme. Okay, so okay naman yun kasi maganda yung payment terms, 'di ba? O kita mo, kaya mo yung monthly for example 24 to 36 months, mababa yung monthly payments mo. Okay naman yun, maganda nga na may mga ganung offers from developers. But you have to also assess the after down payment stage. So yung 80 to 90% na balance mo, check mo sa mga loan calculators. May mga financial calculators naman tayo na available online or sa apps. Check mo kung magkano yung monthly mo for 5, 10, 15 years nang may interest. Okay? So, usually medyo mas mataas na yun dun sa down payment mo. So, check mo kung kaya mo pa rin kasi baka naman kaya mo, 'di ba? So, okay, push kung ganon. Pero kung kunyari hindi mo kaya, or meron ka din kasing ibang binabayaran, like may amortization ka din sa car or may other investments ka. So, you have to do the math. You have to run the numbers talaga. And of course, after the down payment stage, meron pa yang mga involved na transfer fees, yung iba may move-in fees, pag nag-loan ka sa bank, may bank fees. So, wag tayo masusurprise dun sa mga charges or sa mga fees na babayaran pa after down payment stage. So, para lang hindi masayang yung mga hinulog natin sa yung down payment natin, i-assess natin. So, ito yung mga ini-expect pa na fees and charges. Kaya ba natin? Or masusustain ba nating bayaran? Check nyo din yung other monthlies nyo na syempre ima-minus nyo yung other expenses for other stuff. Magkano yung matitira? Kaya ba natin? So, kung kaya, go, 'di ba? Pero kung hindi, medyo tayo, relax lang. Makakahanap kayo ng investment nyo na napasok sa budget nyo. So, yun lang. Yun yung mga nakikita ko na para lang maiwasan natin na masayang. Kasi yung mga, ang daming nga nagpapasalo ng properties nila ng mga after the down payment stage. Usually guys, yun yung katotohanan na dapat nating maintindihan that there is a recomputation, magiging iba yung monthly amortization mo,
and the fees and the charges. Yun yung mga basic lang na we have to know when we are investing. So, if you have questions, mag-comment down lang kayo sa ating chat box. Mag-comment lang kayo dun sa comment section natin and we will try to answer. And of course, kung may other topics kayo na you have questions about, may mga gusto kayong linawin, pwede naman kayo mag-suggest and then we will try to make a simple video for it. So, yun lang. Pag may tanong kayo, let me know. Thank you so much and have a good day, everyone!